Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post tulad ng embassies and consulates sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Walang iba kundi ang inyong lingkod, Steph Vicente. Ako po muna ang inyo pong makakasama para sa 30 minuto ng diskusyon, hindi lamang patungkol sa mga diplomatikong ugnayan at mga serbisyo ng ating Philippine Foreign Service Post, kundi maging sa kalagayan ng ating Filipino communities all around the world. Gusto muna nating i-acknowledge ang ating mga kasama dito sa studio. Siyempre sa ating Master Control at Wirecast, sina Justin Osias at Hiro Lucero. Maraming salamat sa pag-assist nyo sa amin, sa akin, para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, amin pong itatampok sa inyo ang ating Philippine Consulate General diyan po sa Honolulu, Hawaii. Ito po ay pinangunahan ni Consul General Arman R. Talbo. Siya po ang ating, tulad ng ating nabanggitin niya, siya po ang CONGEN diyan po sa Hawaii. Kasama rin po natin ang presidente ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii, si Ma'am Elvira M. Sutherland. Pabatiin po muna natin si CONGEN Talbo. CONGEN, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Aloha at magandang hapon, Steph, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig at mga nanonood ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyong Pilipino mula po dito sa Honolulu. Maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita sa amin para ipaalam ang aming mga ginagawa dito para magserbisyo sa ating mga kababayan at ipaalam din ang sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa Hawaii. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, CONGEN. Siyempre, pababatiin din naman natin ang presidente ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii. Walang iba kundi si Ma'am Elvira M. Sutherland. Ma'am LV, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Seth. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si LV Sutherland, kasalukuyang presidente ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii. This is the organization na sumusuporta sa mga negosyong Pilipino dito po sa Hawaii. I'm also the president of the Amethyst Builders. This is a general construction company here in Hawaii. At mukhang pag-uusapan din natin yan. Siyempre, ang inyo pong business and ang inyo pong buhay sa Hawaii bilang kayo po ang PhilCom representative for this feature po. Pero syempre balikan po natin si CONGEN Talbo dahil ang una po naming katanungan sa inyo, CONGEN, paano nyo po mailalarawan ang ugnayan sa pagitan po ng Philippine Consulate General diyan sa Honolulu sa local government po diyan sa Hawaii? Go ahead po, CONGEN. Thank you, Steph. Sa aking 11 months dito sa Hawaii as the Consul General, ang relationship natin sa Hawaii, kasama na rin ang American Samoa na covered din natin, I can only describe it as
very friendly, productive, very supportive po ang local government ng Hawaii dito. Hindi lamang sa konsulado, kundi sa buong Pilipinas at saka sa kasama na rin yung ating mga kababayan na dito na naninirahan sa Hawaii. So in all the different postings, galing ako sa Spain, galing din ako sa New York before coming here, naramdaman ko kaagad ang warmth and support ng local government of Hawaii, including our different partners, mga think tanks at mga business groups dito. Napaka taas po at napakaganda ang tingin nila sa ating mga Pilipino. Conjen, how long have we maintained po our relationship with Hawaii? If I'm not mistaken po, kung in general po kung US po mismo ang pag-uusapan ay this 2026 marks the 80th anniversary of the diplomatic relations ng US at ng Pilipinas. Pero in the case po of just Hawaii, kailan po ba tayo nakapag-establish po ng relations diyan po sa local government? Kailan po ba tayo establish ng konsulado diyan po sa naturang US state? Dito, Steph, napakaswerte ng Hawaii kasi nung nag-start ang ating diplomatic relations with the US noong 1946, kasama po ang Hawaii sa mga naunang binuksan na mga consulate. So 80 years na rin this year ang konsulado natin dito sa Hawaii. We were opened formally on December 1946, immediately after the war. And I think, Steph, dahil yun sa even before 1946, nagdatingan na dito ang ating mga sakada, yung mga tinatawag nating mga Filipino farmers who started coming 1906, yung official na unang dating ng sakada. So this year sa December, we will also be commemorating the 120th year of the arrival of the Sakadas in Hawaii. So medyo matagal na ang relationship natin dito sa state of Hawaii. Conjen, matanong ko lamang po, saan po bang mga fields or sectors po nakatuon yung relationship between the Philippines and Hawaii? Although, syempre, kung pag-uusapan natin ng Estados Unidos sa kabuuan, marami talagang, kumbaga, mga fields talaga. Pero, specifically po sa Hawaii, ano-ano pong mga fields yung talagang binibigyang focus po, within the scope ng relationship po natin dyan sa lokal na pamahalaan dyan sa Hawaii? Ang Hawaii historically ay isang tinatawag nating consular and cultural post, kasi dahil marami tayong kababayan dito na dito na nanirahan at nagtatrabaho sa Hawaii, kailangan talaga ng isang konsulado to provide yung consular services sa kanila, katulad ng passport, mga documents. But beyond that, ang Hawaii, dati din tong cultural post dahil napakaganda ng people-to-people relationship natin and dala ng marami nating kababayan ang magandang kultura nating mga Pilipino dito sa Hawaii. So we also use Hawaii to showcase yung magandang kultura ng Pilipino. And then recently, naging very important din ang relationship natin with Hawaii because of the presence here of the US Indo-Pacific Command. Ito po yung military base ng US that covers the Philippines. So this fact made our relationship with Hawaii even more important. Hindi masyado dito, Steph, yung merong konti, di-describe siguro ni Miss Elvie, pero hindi kami yung big on trade and economics side. Kasi while maraming companies dito, yung mga mother units nila or yung mga headquarters nila usually nakalagay sa ibang state like in New York or Washington DC or Los Angeles, yung mga ganun. So
Yes, I think those are the aspects na nagsisement ng relationship natin with this state. At dahil nabanggit niyo na po yan, Conjen, gagawi po muna ako kay Miss LV. Dahil kayo po ang presidente ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii, paano niyo po ba mailalarawan from your perspective po ang kumbaga ang trade, ang businesses, yung komersyo po, no? Sa pagitan po ng Philippine side at ng kumbaga ng government and also the private sector diyan po sa Hawaii. Okay. The Filipino Chamber of Commerce of Hawaii, ito ay binubuo ng mga entrepreneurs, business executives at community leaders na aktibong nakikilahok, nakikipag-ugnayan at naglilingkod sa Filipino community dito sa Hawaii at sa Pilipinas. Right now, we're on its 71 year. So ito rin po ang pinakamatandang Filipino business organization sa buong United States at patuloy na nagsisilbing tulay ng oportunidad, collaboration para sa ating mga kababayan. So actually, we're gonna have a trade mission to the Philippines on February 28 to March 8. We're gonna go to Metro Manila, Baguio, La Union, Cebu, and sa El Nido. May optional trip kami sa El Nido. So that is only one part of what we are really doing here at the Filipino Chamber of Hawaii. At dahil po nabanggit nyo na itong trade mission na ito at nabanggit nyo ilang lugar dito sa Pilipinas sa pagtutuunan po ng pansin dito sa trade mission na ito, ano-ano po bang mga kumbaga mga side of business po, no, yung ine-expect po na mapag-uusapan at bibigyang focus po sa trade mission na ito para makinabang po, no, both sides po, no, diyan sa Hawaii at dito rin po sa Pilipinas. Okay, for example, we're gonna have like a business symposium sa Baguio and La Union and Cebu, and then we're gonna be discussing on business opportunities for investors, infrastructure, export-import between the Philippines and Hawaii, and yung J1 teachers program, and many more. Miss LV, dahil nabanggit niyo po yung exports po, no? Matanong ko lamang po, ano po ba yung mga produktong, unahin ko lang po muna, no, yung sa side po natin, sa Philippine side. Ano po ba mga produktong Pinoy ang madalas po na, kumbaga, nadadala from the Philippines to Hawaii? Yung pumapatok po dun sa mga locals dyan. Okay, yung mga patok na, yung mga food items, and then we have furniture and woven items, fabrics, yun ang patok dito sa Hawaii. And from the side naman ng Hawaii, meron naman po bang nadadala, no, from Hawaii mismo, no, to the Philippines? Okay, I think the one that we can bring to the Philippine side is investments. For example, we are looking at contractors going to the Philippines to train our engineers, mga teachers, so that and professionals, so that when they come back, when they go back to the Philippines, they already have a know-how of what it is to be technologically advanced in their professions. That's good to know. Mabalik ko lang po, no, kay Conjen Talbo, no, kasi kanina ay ito napag-uusapan natin yung trade, exports, investments. Meron naman po bang mga
tourism promotions, at least no maipromote po natin ang ating turismo diyan sa Hawaii and also our culture. Ano po ba yung mga programa ng ating konsulado para maipromote ang Philippine culture diyan sa Hawaii? Knowing na if I'm not mistaken talaga pong nagta-thrive ang PhilCom diyan po sa Hawaii. Thank you, Steph. No, salamat sa tanong. And I'll take this opportunity to inform ang mga taga-pakinig natin. Nasa July 12 to 21, ang magdadala naman ang mga, hindi lang ang Hawaii, kundi lahat ng post, ang embassy at consulates dito sa United States, magdadala ng mga turista, mga kababayan natin sa VIP tour. No? Ang ruta ng VIP tour natin, very important Pinoy tour, ay pupunta sa Manila, Cebu, Dumaguete, may day trip sa Bohol at saka sa Siquijor. So ito yung isang napakalaking project ng DFA at Department of Tourism to bring hundreds of our kababayans back home sa pagdating ng July, no? July 12 to 21. Also, ngayong padating na March, we will have here in Honolulu the biggest festival. They call it the annual Honolulu Festival, no? And pupunta po dito ang mga kababayan natin galing pa sa New York to perform yung isang napakalaking Sinulog Festival. Sasayaw po sila as part of the parade to promote yung Sinulog natin. So in these big projects, although marami pang kaming mga activities with the Filipino community, yung Filipino community, madami ding cultural promotion activities. Pero yung dalawang sinabi ko, Steph, yun yung dalawang malalaking programang inaabangan natin dito sa Hawaii. Kanina, Conjen, nabanggit nyo na part of the jurisdiction, yung consular jurisdiction ng Honolulu PCG, itong American Samoa. Meron pa po ba mga ibang lugar na sakop po ng consular jurisdiction po ng Honolulu PCG? Ang dalawang aming jurisdiction, Steph, it's the state of Hawaii, composed mainly of islands din, no? We have Big Island or yung Hawaii Island. We have Maui. Marami din tayong kababayan dun sa Maui, sa Kauai. And then yung isa nga, yung American Samoa, we have about almost 4,000 Filipinos there. Medyo it's a US territory and it's about 5-hour flight from Honolulu. So I make sure na we are able to visit them and provide consular services at least once a year. So nakaschedule po kaming pumunta sa American Samoa this April para pagsilbihan yung mga kababayan natin doon. At nabanggit nyo na yung figures po, no, ng mga Pilipino dyan sa American Samoa. How about po, no, sa kabuuan po ng State of Hawaii, ilan po ang mga kababayan natin na dyan po naninirahan o nagtatrabaho? Base sa pinakahuling survey and the figures coming out as of 2025, we estimate na meron tayong 383,000 na Filipino Americans or sabihin na natin of Filipino descent dito sa Hawaii. That is, Steph, 1 in every 4 person in Hawaii is of Filipino American, is of Filipino descent, no? So napakalaki po ng ating population. Ang population lang ng Hawaii is 1.4 million. Tayo ay 383,000 strong, Steph. Malaki-laki din po pala. Tapos plus yung 4,000 sa American Samoa. So Ayun. umaabot siguro tayo, Steph, sa 390,000 na Filipinos na nasasakupan ng ating consulate dito sa Hawaii. And nabanggit nyo na itong bilang na ito ay of Filipino descent. Pero specifically yung mga matatawag natin na migrant workers, ilan po sila? We estimate, no, na about 270,000 is of
yung matatawag pa nating migrant workers. Yung iba na kasi, Steph, they are now American citizen or dual citizen, or yung mga iba dito na pinanganak na mga Filipinos, but based dun sa survey, ang ginamit kasi nila is who identify as Filipino. So alam mo naman ang mga kababayan natin, kahit na nag-acquire ng ibang nationality or dual citizenship, hindi mo matatanggal sa kanilang puso ang pagka-Pilipino. So tinuturing pa rin nila yung sarili nila, tinuturing din natin sila ng mga Pilipino pa rin. Balikan ko lang po no si Ma'am LV. Kasi syempre dahil pag-uusapan na natin ang Filipino community. Ma'am LV, ilang taon na po ba kayo diyan sa Hawaii? Okay. 30 taon, that's 30 years na po ako dito sa Hawaii. Nung una, merong adjustment period talaga, lalo na kapag nagtatrabaho ka rito at may pamilya ka. So, nagsikap din ako, maraming mga pagsubok din na pinagdaanan, but dito ako natuto na talagang tumayo ka sa sarili mong paa. And mas nagiging matibay ka, mas independent, at mas na-appreciate mo kung paano magpakasipag at magtiyaga. Sa huli, masasabi ko po na naging magandang learning experience ito para sa akin at sa pamilya ko. So I'm pretty sure this is also an experience. This is also the same with every Filipino here in Hawaii. Bago po kayo napadpad dyan sa Hawaii, taga saan po kayo dito sa Okay. Pilipinas? And ano po yung originally work nyo po dito? Before po, kasi nabanggit nyo kanina na may-ari po kayo ng business dyan po sa Hawaii. So ano po yung, kumbaga yung naiwang buhay nyo po dito sa Okay, Pilipinas? I'm from Banawi, Ifugao. I was born in Banawi, Ifugao, in the Cordilleras. So I studied in St. Louis University sa Baguio City, civil engineering. So pag nag-asawa ako doon sa Pilipinas, and then I came to Hawaii in 1995. So that's when I worked as a civil engineer with a construction company. And finally, in 2011, I decided to establish my own construction company. Kumbaga, It's called Amethyst Builders LLC. Kumbaga parang ano po, masasabi natin na ito na isang story of success ng ating kababayan dyan po sa Hawaii. Tama po, Miss LV? Well, you can say that, but it's more like I have to be, yung nagsikap din ako. Ang dami ko ring napagnaanan, but it's more like when you have the resilience in you, which is a typical Filipino trait, then you can go further than what you can imagine yourself to be. At bago ko po kunin no ang panig po no ni Conjen regarding the Filipino community, bilang kayo po ay syempre may pinamumunuan din po kayo na organization. Ano po ang masasabi nyo in general sa ating Filipino community sa Hawaii? Well, ang Filipino community dito sa Hawaii, solid talaga. Kahit magkakaiba tayo ng pinanggalingang probinsya, because I'm from the Cordilleras, ramdam mo pa rin ang pagkakaisa. Nandyan ang pagtutulungan, buhay na buhay ang bayanihan spirit, at ito ang nagpapatunay na dala-dala pa rin natin. Kahit saan man tayo sa mundo pumunta, nandyan pa rin ang the Filipino spirit. Nakakatuwa nga po dahil sa dami ng Filipino organizations dito sa Hawaii, parang halos every weekend may dadaluhan kang Filipino event, may salo-salo, may party, may community gathering ng mga Pinoy. So it's more like you still have the Filipino spirit. At bago po ako kumbaga umusad no dun sa next question, follow up lang po Miss LV. Gusto ko lamang pong malaman kung ano po yung mga pagkakaparehas po no when it comes to the culture no between the Filipinos and yung mga kumbaga yung mga taga Hawaii na po mismo, and ano po ba yung
yung kumbaga when it comes to work ethics, ano po ba yung madalas na impression po no sa ating mga kababayan? Well, ang madalas na impression ng mga taga rito sa mga Pilipino ay masisipag daw. And they're honest and they work with integrity. That's the usual. Masisipag talaga sila. Hindi sila, they don't shy away from hard work. Mm. Ayun. Miss LV, ito naman po, no, yung aming susunod na katanungan po, no. In your case po, no, bilang kayo po ay Pangulo ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii at nabanggit nyo na syempre ay kumbaga natutulungan din, no, yung ating Filipino community diyan. Ano po yung mga concerns na karaniwan pong naidudulog sa inyo o ng ibang kakilala nyo mula sa Filipino community sa ating Honolulu PCG? At paano po natutulungan ng inyong organization yung ating mga kababayan? Karaniwang mga concerns ng Filipino community dito sa Hawaii, na kaya sila napupunta sa PCG, sa Philippine Consulate, is tungkol sa dual citizenship, pati na rin sa pag-start ng negosyo tulad ng export-import sa pagitan ng Pilipinas at Hawaii. Malaking tulong po ang Philippine Consulate sa Hawaii dahil very responsive at hands-on sila sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin. Aktibo rin po sila sa pag-engage ng communication sa pamamagitan ng outreach at events. Ramdam po namin na may konsulado kaming maaasahan. For example, halimbawa po na proyekto ng Philippine Consulate ay ang Business Symposium na ginanap sa University of Hawaii. That was like 2 months ago. Layunin po nitong tipunin ang mga Filipino businessmen dito sa Hawaii upang talakayin ang mga problema at concerns na kinakaharap ng ating mga negosyante, mga negosyo sa pamamagitan ng discussion and collaboration with the Filipino community, with the governments, and of course, with the Philippine Consulate. Ayun, mabalik po ako kay Conjen po, no? Conjen, narinig niyo po ang mga sinabi po no ni Miss LV. Siguro maganda po na reiterate po natin no ito sa ating mga tagapakinig. Ano po ba yung mga services no, although kanina nabanggit nyo na po nung pinag-uusapan natin yung mga consular missions, pero ano po ang mga serbisyong inihahandog po no ng Honolulu PCG sa ating mga kababayan, kumbaga mapa Pinoy talaga no, o yung mix na po o Filipino Americans? Thank you, Steph, and thank you, Miss LV, dun sa sinabi ninyo. We try dito sa Philippine Consulate to serve our community and be partners. Ginagawa namin kasing partner collaboration with our Filipino organizations, yung mga activities para merong stake, merong part yung ating community, because that is very important kasi it's part of empowering yung communities natin kapag pinapartner natin with the Philippine Consulate dito sa Hawaii. So maliban dun sa mga sinabi ko kanina, marami pa kaming ginagawang activities. We are now, Steph, no? Yung ibang cultural activities namin ngayon, nire-refocus na namin kasi napakaswerte namin dito sa konsulado dahil yung ating Filipino community very active, very warm ang kanilang pagtanggap sa amin dito sa konsulado, and ang dami nilang sariling cultural activities na nangyayari. So kami dito sa consulate this year, we are refocusing yung audience natin. So instead of the usual audience na Filipino, we will showcase yung magandang kultura natin, pero ang manunood naman ngayon, papakita natin sa ating mga kaibigang Amerikano, sa ating mga kaibigang Japanese, sa ating mga kaibigang Chinese na nandito din sa Hawaiian, even the local Hawaiian community. Sila, sa kanila natin ipapakita ang ganda
ng ating kulturang Pilipino. So, yan ang priority natin ngayon together with our Filipino organization partners, Steph. That's good to hear and know po from you po, Conjen. Ito naman po ang susunod ko pong katanungan kasi kanina nabanggit po ni Miss LV yung mga karaniwang concerns po ng ating mga kababayan, at least from the perspective of the Filipino community. Pero po from the perspective po of Honolulu PCG, ano po yung mga naidudulog po sa inyo ng ating Filipino community, and then meron pa po bang matatawag na Filipino in distress dyan po sa Hawaii? Thank you, Steph. No? In my 10 months here, I think isa sa mga concern talaga ng mga kababayan natin, and this is my perspective coming from New York, napakamahal po talaga ng cost of living dito sa Hawaii. So isa yan sa, I think, primary concern ng mga kababayan natin is sometimes they have to work 1 or 2 jobs, no, para lang ma-sustain yung magandang buhay dito sa Hawaii. Dahil kadamihan po kasi dito ng mga pagkain or even the materials dinadala pa from the mainland or siniship pa. So this adds to the cost of buying things here in Hawaii. Isa pa, Steph, na pinaghahandaan namin together with local authorities at saka yung mga community organizations natin is natural hazards and disasters. Lagi po kaming yan ang isa sa top priority ng consulate is paano maghanda. 2 years ago, if I'm not mistaken, we had a big fire in Maui, the Lahaina fire, no? Na maraming namatay. Ang Hawaii din, just a few months back, nung nagkaroon ng malakas na earthquake somewhere in Russia, nagkaroon ng tsunami alert dito. Tsunami alert, nakala namin mag-hit na malaking tsunami dito sa islands. Yesterday, napakalakas ng hangin. There were power interruptions in some areas. Maliliit lang naman, Steph, but these are natural hazards and disasters na ang gusto namin dito sa consulate ay laging handa yung mga kababayan natin in partnership with the consulate, in partnership with the local authorities, ay handa tayo sa ganong mga disasters. Isa pang concern natin na tinututukan namin dito sa consulate is kadamihan dun sa mga pumunta na unang pumuntang kababayan natin noong 1946, 1950s, Steph, mga senior citizen na po sila ngayon. So we are focusing some of our services and assistance to nationals to serve yung needs ng ating mga aging at saka mga senior citizen na kababayan para matulungan pa rin natin sila. And you asked about distressed overseas Filipinos. As of this moment, wala po kaming life and death situation na distressed overseas Filipino dito sa Hawaii. Meron kaming 4 na cases na tinututukan. These are some of them have got in trouble with the law. So tinututukan natin sila to ensure na meron silang protected yung kanilang interest, protected yung kanilang rights, meron silang lawyer, and that they are represented, no? Pero yung medyo serious and immediate na distressed OFW, wala po sa ngayon. Napapasalamat po kami sa Diyos na walang ganong cases na tinututukan ng ating konsulado sa ngayong oras. Thank you, Steph. Thank you rin po, Conjen. Nabanggit nyo kanina yung mga senior citizens po natin, no? At doon na nga po, no, ibinubuhos yung assistance to nationals po sa kanila. Pero bukod po doon, no, ano po ba yung mga iba pa na assistance, no, na binibigay dito sa mga senior citizens natin? Meron po ba silang mga nakukuha pang benepisyo bukod dun sa nakukuha po nila from the ATN? Binuksan din natin, Steph, ang ating doors dito sa consulate. Pag senior citizen ka, you can come anytime.
kadamihan sa mga consulates and embassies natin, katulad dito sa Honolulu, meron na kaming appointment system, Steph, para mas mapabilis ang pagserbisyo sa mga kababayan. Hindi na sila matagal maghihintay kasi naka-appointment na sila. Pero pag ikaw ay senior citizen or galing ka sa ibang island at kailangan mo ng urgent assistance dito sa konsulado, pwede po silang mag-walk-in. At hindi po nila kailangan ng previous appointment. So, yan po ang isang serbisyong ginagawa natin para sa ating mga elderly. Meron din tayong nakalatag na programa na gagawin natin ngayong taon as part of our assistance to national. Yung paano natin ma-ensure na safe ang ating mga senior citizen from online fraud. Kasi ang dami pong nabibiktima ngayon dyan sa mga text messages or sa mga email or even sa social media, nakukuha ang kanilang life savings or dahil sa fraud, no? So, or even yung mga banks nila. So, we have to inform and capacitate our senior citizens, our elderly kababayan para maging aware sila at maiwasan ang ganitong pambibiktima sa kanila ng mga masasamang loob. Mm. Mabalikan ko lang po si Miss LV. Miss LV, may mga nabanggit na programs and initiatives po, no, si Conjen. Pero from the perspective po, no, ulit ng Filipino community natin diyan sa Hawaii, ano-ano po ang mga proyekto o programa ng ating consulate kung saan po nakakabenepisyo ng malaki ang ating Filipino community, maging sa inyo po mismo as an individual? Okay, as an individual, marami pong natutulungan ang Philippine Consulate sa negosyo. First of all, as I have said, if you are applying for dual citizenship, if you want to invest in the Philippines, you have to apply for dual citizenship. So that's one important thing for business people like me. And then we have this export-import. Kung minsan hindi natin alam, hindi natin alam kung ano talaga ang mas yung patok ng mga items, products from the Philippines that we can bring in here, and also what can we bring to the Philippines. So we get the information from the Philippine, we ask information from the Philippine Consulate for the data that we will need to make decisions on which kung investor ka, kung anong products ang pwede mong dalhin dito or bring to the Philippines. Yun. And then because of their engagement with the Filipino community, the Philippine Consulate has been very active, has been very supportive in the Filipino community. And dahil we're running out of material time na po, no? Siguro bago ko po hingan ang inyong mga final message, matanong ko lang po muna kay Miss LV, meron po ba kayong mga upcoming events na dapat pong abangan ng ating Filipino community, yung spearheaded po ng inyong organization? Okay, so meron tayong yung trade mission to the Philippines is going to be our 33rd trade mission to the Philippines. We're gonna go on February 28th. We're coming back on March 12. We'll be in Metro Manila, Baguio City, Cebu, La Union, Pangasinan, and Cebu, and a side trip to El Nido, Palawan. And then we're gonna have Fiesta sa Philcom Center on, I think that's May 2nd or May 4th. We are also gearing towards a golf tournament on March 27 here. It's a scholarship golf tournament. How about po, no, sa Honolulu PCG mismo? Conjen, meron po ba kayong mga upcoming activities? Hindi lamang po sa Hawaii, kundi maging sa American Samoa, bukod dun sa mga nabanggit niyo po kanina.
Idadagdag ko lang, Steph, na ongoing ang ating overseas voting registration. Nagsimula po kami noong December 2025 hanggang September 2027 para sa ating mga kababayan na nandito sa Hawaii at saka sa American Samoa. Huwag na po nating hintayin yung last day of registration. Mag-register na po tayo ngayon habang matagal pa ang election para hindi tayo magdagsaan sa bandang dulo ng election. And para sa mga nakikinig na meron pong mga kamag-anak dito sa Hawaii na tagapakinig natin dyan sa Pilipinas or sa abroad, no? Yung mga kababayan po natin dito sa Hawaii ay nasa mabuting sitwasyon. Sinabi ni Miss LV kanina na mabuti naman ang aming kalagayan dito. Nasa middle kami of the Pacific. We are isolated but we have one solid, proud, and hardworking Filipino community dito po sa Hawaii. So, yan lang po ang gusto nating ipahatid. Maraming salamat po, Ms. Steph, sa pag-imbita sa amin na maging part ng inyong programa. Ang pahabol lang po, no, Conjen, meron po bang mga estimates or at least figures po, no? Ilan na po ba ang registered voters po, no, diyan sa Hawaii? Wala akong latest estimate sa aking kamay ngayon, Steph, pero mababa. Kaya pinupush namin sa lahat ng mga community event. Nagtatawag kami ng mga partner organization kasi I think marami pa tayong mga kababayan na hindi pa rehistrado or yung mga bagong dual citizen lang na pwede nang magrehistro. Yun ang kinukuha natin para makarehistro sila. Marami pa tayong possible na registrant sa Steph. Kaya kinukuha namin lahat ng pagkakataon para i-promote yung overseas voting registration. Ayan paalala po at panghihikayat po mula kay Conjen. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon na nandyan sa Hawaii, mag-register na po kayo dahil syempre karapatan naman po natin ang makaboto sa eleksyon. Ayan, dahil parang pa-final message na po, no, ang sinabi ni Conjen. Hingan ko naman po ang final message naman po mula sa inyo, Miss LV. Go ahead po. Okay. Maraming salamat po sa DZRP, Steph, Radio Pilipinas sa pagbibigay ng boses sa mga Pilipino dito sa Hawaii, and of course sa Philippine Consulate of Hawaii sa pangunguna ni Consul General Arman Talbo sa patuloy na paggabay at malasakit sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng Filipino Chamber of Hawaii, of Commerce of Hawaii, maraming salamat po. And with that po, maraming salamat po muli sa ating mga resource person sa araw na ito, kina Consul General Arman R. Talbo ng Philippine Consulate General in Honolulu, Hawaii, at kay Ma'am Elvira M. Sutherland, ang presidente po ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii. Dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.